napakaganda itong parting ito ng lugar dito sa tinigilan ko. Kasi dito sa parting tabi ng kalsada, makikita nyo ang napakagandang kabundukan. Pero sana naipakita ko na maayos. Siyahin muna kayo ha. At alis muna ang daddy. Ngayong umaga mga part ay babiyahe tayo. Mag-rides muna tayo. At ayan, pinakain ko muna ang aking mga alaga. At ang aking mag-iina ay nasa school na. At nakapasok na kanina pa. Ayan, yung mga dadalhin ko para sa biyahe natin ngayon. Medyo nagpapahinga pa lang ako at kakarating ko lang galing sa paghahatid sa panganay kong anak. Kaya ayun, mamaya na konti ay lalarga tayo. So, damihin yung kain ha. Yan, ito nga pala si Tether, ang amahin, at si Cindy, ang inahin, at ito ang kanilang anak ko. Ang cute na si Cloudy. So, medyo maganda na at mataas yung sikat ng araw. Time check muna bago tayo magsimula. 7:49 ng umaga. At mag-uumpisa tayong bumiyahe. Titigil lang ako mga part at ipapakita ko sa inyo ang ating setup ngayon. Pero huwag niyo munang intindihin itong box na dala ko kasi mga basura ito sa bahay na idadaan ko sa pinagtatapunan ko ng basura. So ito yung bago nating side mirror. Ayan, medyo okay naman. Naninibago lang ako, bagong kabit lang nung isang araw. At after 5 years na naka-stock side mirror tayo, ay naisipan ko na palitan muna itong ating mga side mirror kasi medyo kinakalawang na yung nakakabit nating stock ng side mirror. So medyo nangangapa pa at hindi ko pati alam kung katama itong anggulo ng ating 360, pero sa bagay 360 naman to ay kahit saan naman o kahit anong posisyon ito ay tatama naman yan. So itong ating cellphone holder ay sana ay okay pagkakalagay kasi binaklas yun noong nilagay natin itong side mirror. Pero okay naman, all goods itong side mirror. Pwede ko nang i-rate ng 9 out of 10. At ayun, diban muna tayo. Ayun. So ayan ang school dito sa amin. Diyan ako graduate at pumasok ng elementary. So diyan ko din nihatid ang aking mag-iina. Medyo malapit lang sa bahay. So ngayong umaga mga part ay babiyahe muna tayo. Napapansin naman ninyo na itong mga previous na vlogs natin ay dito lang tayo nagbablog sa malapit sa amin. Kaya ayun. Medyo lalayo muna tayo ng konti. Lalabas tayo ng Batangas City at pupunta tayo somewhere basta sa parting Pasilangan, pero ang bala ko ay pupunta tayo ng Lubao, Batangas. So wait lang, akin lang i-check itong aking mga basura para tayo ay makabawas-bawas ng dala. So nagiging ano na to nagiging parang laging kasama na ng aking video ang pagtatapon ng basura. Ay, lumog pala itong 360 natin. Ay nako, hindi masyadong magandang pagkakalagay. Ayun, sana ay hindi magano. Ayan, si Daki. Okay bang anggulo ni Daki? Tago na siguro itong video ko. Ayun, matuloy tayo. Isang napakagandang umaga mga part. At kailangan natin mag-grind. At ngayon ay bare months. At sigurado na malilimitahan na naman yung ating mga biyahe mga part. Kaya habang may oras ay
pipilitin ko na gumawa ng video para in case na hindi nga ako makalabas at makapagawa ng video, ay may mga stock tayo or buffer na video na i-edit ko na lang para tuloy-tuloy pa din ang ating pag-upload. At alam ko na medyo nababagalan kayo o na ano man tawag doon, naiinip sa mga upload natin kasi medyo talaga matagal. At kahit ako naman ay talagang ayaw ko nung medyo malayo yung pag-itang kasi basta hindi ko alam, parang laging may kulang kapag hindi ako nakakapag-upload. So dito tayo sa may parting Dumuklay at dire-diretso na tayo mga part. At medyo tanghali na, mag-alas 8 na ng umaga. At maya-maya ako na kayo babalikan kapag medyo nakaliw-layo na tayo. Hey! Okay, update muna. At nakailang paulit-ulit na akong tumigil dahil itong ating 360 nagluag, may nang bumababa. So shoutout muna kay Sir Junjun na kasamahan ko sa trabaho. Yung sa may unahan na. Hindi ko agad na yun itong camera, medyo mahaba-haba na din yung aking na biyahe. So welcome pala muna mga part sa bayan ng Taysan. At ngayon lang ulit ako nakapagbukas itong camera. At kung mapapansin ninyo ay tinanggal ko na muna itong ating 360 na nakamount dito kanina kasi maya na siyang bumabagsak. Hindi ko naman nalagyan ng ano ba tawag dito, yung pampakintab, o hindi ko na nasiritan itong parting ito na may bola, itong parting bilog, yung pinaka joint nitong pinaka mounting ng 360 natin. Pero madulas siya, maya nang bumagsak. So tinanggal ko muna at magiging delikado kapag nalubak tayo ay maaaring bumagsak. Ako, medyo mahal-mahal pa naman yung ating 360 at baka hindi lalo tayo gamit kapag nabasag at nasira. So dito tayo sa may parting Napulo dito sa Taysan. At medyo madami dito mga sasakyan, yung mga malalaking sasakyan kasi dito yung daanan ng mga galing sa mga planta. Kasi sa may parting likod natin, nadaanan na natin ay may planta ng semento. Doon ata papunta yung mga truck na yan. So diretso tayo, time check ulit 8:31 ng umaga. At pagpasensya nyo muna mga part, at ganito lang muna ang ating view para sa ngayon. Medyo bibigyan ko muna ng time para dumikit itong ating lagayan ng 360. Siguro nabigla kasi pagkalagay ko may nakamount agad na mabigat. So kapag napapadaan tayo sa lubak ay nawawala sa anggulo. Napakaganda ng sinag ng araw. Kahapon maulan nung umaga, pero sa parting hapon ay gumaganda naman ang panahon. Pero buti na lang at pinagbigyan tayo ngayon kasi tuwing umaga ay nandun yun na yung palaging umuulan. So ngayon buti na lang at nakachimpo tayo na umaga ay magandang panahon. Ha, ayos din talaga yung bote ng Mountain Dew, no? Madami nagagawa kaya nung nakita natin yun, no? Hindi yung nadaanan natin sa tabi ng kalsada, yung Christmas tree. Ang daming nagagawa sa bote, ano. Medyo relax lang ang ating takbuhan mga part. At napakadami ditong kurbadahan. Napakasarap dito mag-rides kapag dito dadaan sa Taysan papuntang Lubo. Kasi napakadaming kurbada na talagang may enjoy nyo yung pagbiyahe. Kaya nga lang, ang isang parte na medyo alanganin ay medyo mabuhangin yung daan. So hindi din masyadong makakapag-bakbak. Pero yung tamang takbo na chill-chill lang ay may enjoy din naman yung pinakakurbadahan. Pa dito yung mga malalaking sasakyan ay kaya medyo magabok dahil ng mga dalang yung usok o alikabok na ng mga sasakyan na dumadaan yan, kagaya ng mga truck. At dito ata yung galing sa parting ito, hindi papunta dun sa may planta ng semento. Pero awan ko lang din
Tabi muna tayo, papadaanin natin muna itong 4 wheels. Ayan. So, napakadaming kurbada. Sana napansin nyo yung mga kurbada na dinadaanan natin. Isa ito sa mga paborito ko na daan, itong Taysan. Pero may isa pa na mas paborito ko, yung malapit sa boundary ng Lubo. Yung malapit ka nang makarating sa mismong pinaka-boundary. Mas maganda doon ang kurbadahan. Tapos espaltado pa. Kaya medyo may banking ng konti kapag napapadaan doon. Pero mabagal lang naman takbo kasi napakadelikado nung daan yun. Kasi talagang bulaga. Kapag lumiko ka sa pinakakurbadahan ay yung hindi mo kita ang iyong makakasalubong, kaya medyo delikado. Pero dito sa parting ito ay okay pa naman. So, nakikita nyo pa yung makakasalubong. Oh, napaka smooth, ang ganda ng kalsada. Hindi ko lang sigurado kung stable itong takbo natin kasi itong suspension natin sa unahan, itong kay Blossom ay medyo ano na ata, kulang nga sa langis kasi tumatagas na naman yung kanyang langis dito sa may front suspension. Ito namang may likodan ay bago naman itong shock natin sa hulihan, kaya walang problema. Ito lang talagang unahan, kaya parang medyo matigtig. Ewan ko lang sa kuha ng ating video kung kita na matigtig itong ating parting unahan. Okay, yan o, sa harapan natin ay kabundukan. So dyan tayo dadaan sa parting yan. So madadaanan natin itong Bacau Bridge na siyang napakaganda ngayon, pinalawak. Kaso hindi tayo muna dadaan dyan. At may binabalak akong sked ng pagpunta dyan. So bubukod natin ang video mga part. So pupuntahan natin, bibisitahin natin, or siguro mamamasyal tayo, maliligo sa ilog pwede. Pero sana pagpunta tayo ay mataas pa ang agos ng tubig kasi para medyo bumababa na ulit. Pero may nakita ako na espatan na magandang pwedeng tigilan. So banda-banda dyan, pupuntahan natin. Ayan o, yan sinasabi ko na kahapon ay umulan. So dito sa parting ito, kitang-kita naman ninyo na medyo maputik. Stop over muna tayo dito sa may parting Bacau na siguro ito nakakasakop dito sa bayan ng Taysan. At uminom muna ako. Nakalimutan tuloy medyo nauhaw na at medyo maliw-layo na din naman yung ating nabiyahe. Siguro may kalahating oras na o mag-iisang oras mula kanina nung malis tayo sa bahay. So yan si Blossom, para rin ating kasama sa ating mga biyahe na hanggang ngayon ay hindi pa din tayo iniiwan. So napakaganda itong parting ito ng lugar dito sa tinigilan ko, kasi dito sa parting tabi ng kalsada ay makikita nyo ang napakagandang kabundukan. Ayan o, sana naipakita ko na maayos. At medyo nangangata lang aking kamay. Napakaganda. So sinik na sinik ang anong ito. Itong pinaka nakukunan natin ngayon. Sobrang ganda. At napaka dito. Napakasarap tumigil. At ayun, kagaya na sabi ko kanina, napakasarap at napakaswerte. Ayun, ibig kong sabihin na tayo ay biniyayaan ng magandang sikat ng araw para may sagwa natin yung ating biyahe para sa araw na ito. Ang ganda
pagmasdan dito, yung kalsada ay katabi ng bundok. Tapos yung ibaba ay parting may bangin na pwedeng mag stop over para makapag ano kayo, yung makapag picture sa tabi ng kalsada. Tapos may natatanong kayong kabundukan, tapos yung medyo pabangin pa. So napakagandang panoodin. Tapos ito medyo kurbadahan pa habang tumataas tayo. Napakaganda. Sa parting ito parang pumasok ka sa ibang dimension. Mainit pero biglang lamig ng simoy. Lalo na siguro kung maaga-aga tayong biyahe kanina. Sa pagkakatigil kong yon ay nagpalipad ako ng drone. Panira talaga sa pagpapalipad ng drone yung mga uwak. Akala ko hindi na susundan yung drone at medyo napalayo ko ng konti, at sabi ko malayo naman yung mga uwak, pero sinundan pa din. Ang kagandahan na sa mga uwak, hindi ko lang sigurado mga part ha, ay saglit lang muna. Sa mga hindi pa nakakakita nito dinadaan natin, yan, napakaganda niya, dito sa may Bacau. May enjoy niyo yung daan dito. So mabalik tayo tungkol dun sa uwak na sinasabi ko. Ang kagandahan lang sa uwak, hindi siya agad-agad na umaatake sa drone. Yung parang nilalapitan muna niya, pero wag nyo iintay mga part na talagang dumikit ng malapit na malapit yung uwak, kasi pinapaikutan talaga nila. Ops. Hindi ako nabusin na pagka yung malapit yung aso mga part, kasi mas na nabibigla yung aso. Possible na lalong sumalpok sa atin. So ingat-ingat sa biyahe, ang daming aso dito. So, hindi kagaya ng sa mga falcon, pero hindi pa naman ako nakaka-encounter ng falcon. Pero wag naman sana. Yun ang pinapanalangin ko, na wag tayo makaka-encounter ng falcon sa pagpapalipad ng drone. Dahil ng falcon talaga nang dadagit. Hindi kagaya ng uwak na talagang parang naglalaro ang uwak. So ingat-ingat lang muna tayo dito, at kurbadahan dito. Ito yung sinasabi ko kanina sa parting may unahan ng video nung bumabiyahe na tayo, na may isa pa dito sa Taysa na magandang daan na kilo-kilo. Pansin nyo na mga part, yung kilo-kilong daan yan. Tsaka ito, sikong-siko itong kanan. Ito yung sinasabi ko na hindi mo agad kita yung kasalubong mo, kaya ingat-ingat kapag magagawi dito. Ayan grabe. Yung kilong yan napakadelikado niyan. Kaya kailangan mga part ay doble ingat tayo kapag magagawi tayo sa lugar na ganito. Dito mismo sa dinadaanan ko ngayon, dito sa parting Taysan. Bundok o dagat, laging may kwento. Sa bawat biyahe, damhin ng tanawin. Kultura at saya, sa kamra'y dala. Kwento ng mundo, sasalamin talaga. Halina't sumama, tuklasin ang ganda. Hiren TV, kwento'y para sa lahat. Bawat lakad, bawat tanawin, kasama ka rito sa biyahe natin. Hiren TV, Hiren TV, Hiren TV, Hiren TV, Hiren TV. Mga kwento ng tao, tanawin ng bayan, sama-sama rito, magaan ang daan. Travel vlog na tunay, kwento'y makulay. Puso ng paglalakbay, buhay na buhay. Di lang tanawin,